إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri. Sa Kanya tayo nahiling ng ating mga pangangailangan at sa Kanya tayo nahiling ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ako ay nagpapakupkup kay Allah laban sa kasamaan ng aking sarili at sa maaring masamang resulta ng aking gawa. At tunay nga na sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw at sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay. Tunay na ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sa pagsamba maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos, ang walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugong ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagbati, pagpapalat, pagpupugay, at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang sunnah hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Nagbanggit si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga talata ng Quran patungkol sa pagpapaalala ng taqwa. Binanggit ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha. O mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatihi. Ang tunay, karapat-dapat na pagkatakot para lamang kay Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag natin hahayaan na tayo'y darat na ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay mga Muslim. Sa isang aya binanggit, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum, o sang katauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, na siyang lumikha kayo mula sa isang tao. Wa khalaqa minha zawjaha, at pagkatapos nito ay nilikha mula sa kanya ang kanyang asawa. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, at mula sa kanilang dalawa ay nanggaling ang maraming kalalakihan at kababaihan. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Matakot kayo kay Allah na siyang magtatanong sa inyo kung paano nyo ginugol ang inyong mga buhay dito sa mundo. Wal arham. At huwag daw natin anya puputulin ang ating mabuting ugnayan sa ating mga kamag-anak. Inna Allaha kana alaykum raqiban. At sa bandang huli sinabi ni Allah na tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagi sa atin ay nakabantay, nakamasid, raqiban. At sa huling aya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. O mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah wa qulu qawlan sadidan. At pagkatapos nito'y magsalita ng matuwid. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. At pagkatapos ng ating pagkakaroon ng takwa kay Allah at pagsasalita ng matuwid, ay pag-iinamin naman ni Allah sa atin ang ating mga amal. Pag-iinamin niya ang ating mga gawang mabuti.
Magiging mainam ang ating pagsasagawa ng sala, magiging mainam ang ating pagsasagawa ng sadaka, ng ating zakat, umrah. Bakit? Dahil tayo ay may takot kay Allah at kasabay nito, tayo ay nagsasalita ng pawang matuwid. At sa bandang huli sinabi ni Allah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Sino man daw anya ang susunod sa mga pinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala at susunod sa mga pamamaraan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'aziman. Ay tunay nga nagagawaran to ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang tagumpay. Tagumpay dito sa mundo at tagumpay sa kabilang buhay. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isa sa malaking problema ng ating lipunan, maaring isa sa pinakamalaking problema ng ating lipunan na nagsasanhi ng maraming pagkasira, ng maraming kaguluhan sa komunidad ng Muslim ay ang mga sumusunod na katangian. Una, yung tinatawag na mga nammam. Ito'y wikang Arabic. Pangalawa, yung nagsasagawa ng riba. At pangatlo, yung tinatawag na fattan. Ang nammam, ito yung nagdadala ng mga salita upang mag-away-away ang mga tao. Isang katangian ito na tinatawag sa wikang Arabic na nammam kapag ang tao ay nagpaparating ng mga balita sa kanyang kapwa-kapatid mula sa kabilang panig upang sirain, upang magresulta ng pagkasira o magresulta ng pag-aaway sa pagitan ng kapatiran. Ang tawag dito nammam. Pangalawa ay ang tinatawag na riba. Ang riba naman, ito yung pag-uusap ng kasamaan, pinag-uusapan natin at nagbabanggit tayo ng kasamaan na katangian ng kapatid natin habang wala siya. Wala dun yung kapatid natin upang ipagtanggol ang kanyang sarili, pinag-uusapan siya ng mga kapatiran nang wala siya. Ang tawag dun, riba. At ang pangatlo naman, yung tinatawag na fattan, mula sa salitang fitna. Siya yung nagdadala ng fitna sa community. Nagdadala ng kaguluhan, nagsisimula ng away, nagsisimula ng mga maling balita. Ano man ang mga kaguluhan ay dinadala niya sa community, ang tawag sa kanya ay fattan. Nagdadala siya ng mga fitna, nagdadala siya ng mga problema sa community. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi daw anya papasok sa paraiso ang taong nammam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao na mahilig gumawa ng istorya o magparating ng mga balita mula sa kabilang panig. Halimbawa, sa Islam ay binubuo tayo ng iba't ibang pamilya, iba't ibang grupo, iba't ibang tribo. At ang isang individual ay magpaparating ng balita mula sa kabilang grupo, sa papunta sa kabilang grupo, upang magsimula ng problema at sigalot, ang tawag doon nammam. Pwedeng gawin yan sa community, pwedeng gawin yan sa social media. Natitignan mo yung kabilang grupo, kukuha ka ng impormasyon doon at dadalin mo sa kabila na alam mo magre-resulta ng pagkakagulo ng dalawang grupo. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah nammam. Hindi daw papapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa jannah ang ganitong uri ng mga tao. Sunod, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kayo maggiba, la yaghtab ba'dukum ba'da, huwag kayo maggiba, huwag niyong pag-usapan yung mga kapatid natin na wala dito. La yaghtab ba'dukum ba'da, gusto ba ninyo na sino man sa inyo ay kainin ang laman ng kanyang kapatid na namatay? Ang similitude o halintulad ng isang kapatid natin, halimbawa, nandito tayo at pinag-uusapan natin ang kapatid natin na wala dito. O isang magkakaibigan tayo at pinag-uusapan natin,
Of course, sa Sharia, merong mga ilan pagkakataon na pinapahintulutan na pag-usapan natin. Kung meron tayong nire-resolve problema, kung meron tayong nais idiskubre o pag-usapan para sa maslaha o kabutihan ng komunidad, pwede natin pag-usapan. Pero kung pag-uusapan natin na ang isang kapatid natin upang pag-usapan lang ang kanyang mga pagkukulang at kasamaan, ang tawag doon riba. At ang sabi sa Quran, ang halintulad ng riba ay para bang kinakain nyo ang laman ng inyong kapatid nang siya ay namatay. Fakarehtumuhu. Ang sabi sa Quran, kaya't kamuhian nyo ito, kamuhian nyo ang ganitong uri ng gawain. Ito'y nangyayari sa ating komunidad na siyang nagiging sanhi ng pagkasira ng community, pagkasira ng magkakaibigan, pagkasira ng mga organisasyon dahil sa mga pagkakataong may mga taong umiiral na ganito. Umiiral bilang ng ma'am, ano yon? Nagdadala ng mga balita, mga sensitibong balita para pag-awayin ng dalawang grupo o yung riba naman na wala dito yung kapatid natin at pinag-uusapan natin upang magdulot ng pagkakahiwa-hiwalay. Ang sunod naman ay yung tinatawag na fatan. Ang fatan, ito naman yung nasa kanya na lahat ng uri ng kasamaan. Nasa tao na ito, ang lahat ng uri ng kasamaan. Kumbaga, source siya ng fitna. Kapag nasa isang lugar siya, nagdadala siya ng fitna. Maaring namam, maaring nagdadala siya ng mga balita upang sirain ng magkakapatid o riba. Nagsisimula siya ng mga kwento o mga chismis sa kanyang kapatid na Muslim, ang tawag sa kanya fatan. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fitnatu naima. Ang fitna daw anya by nature, pag hindi natin palalakihin, naima siya, tulog. Ang fitna, hinalintulad siya parang isang tulog na sitwasyon. Ang fitna, Arabic terminology to na ang ibig sabihin, pagdating ng mga tukso, pagdating ng mga problema, fitna ang tawag dyan. Kapag may kaguluhan sa community natin, isang uri ng fitna ito. Kapag merong mga tukso sa paligid natin, fitna rin ang tawag dito. Kaya sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag ang mga Muslim ay nasa tamang pag-iisip at tamang ugali, adab ng community, ang fitna ay naima, tulog, hindi nagkukos ng pagkakagulo at pagkakawatak-watak. At sino ang manggigising dito? Yung mga fatan. La'anallahu man ayqadaha. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at sino man ang gumising dito sa fitna na ito, ay sinusumpa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tulog ang fitna, ibig sabihin, walang problema sa ating community, walang nagkakagulo, walang nag-aaway, magigising itong fitna na ito kapag dumating ang taong fatan. Kapag dumating yung tao na magsisimula ng gulo, na siyang magdadala ng balita, na imbis na pangalagaan niya ang kapatid niya, siya pa yung magdadala ng balita para magkawatak-watak, para magkahiwa-hiwalay. Ang ibig sabihin nito, ginising niya yung fitna. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ayqadaha. Sino man ang gumising ng fitna, magsimula, mag-cause ng fitna, ito ay kasumba-sumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ay pangalagaan tayo sa mga ganitong uri ng katangian at mga tao. Ang mga taong namam, ang mga taong nagpapakalat ng riba, at ang mga tao na nagiging resulta ng fitna o yung tinatawag na mga fatan. Ang mga aral, sabi ng ating mga ulama, una, ang paninira, ang namam, al-ghiba, ay kailanman ay hindi kabahagi ng da'wa. Ang isang nagdada'wa, hindi dapat siya may katangian ng mga ganito, na sinisiraan niya yung kapwa niya kapatid. Sabi ng mga ulama, hindi katangian ng isang da'iya ng nagdadawa, o hindi mo pwedeng i-associate sa da'wa na ikay nasa da'wa tapos sinisiraan mo yung kabila, sinisiraan mo yung kapwa mo ustad o yung kapwa ulama o kapwa mo nagpapalaganap ng Islam. Ito
ay hindi kailanman mapabibilang sa da'wa. Pangalawa, ang maling impormasyon ay mas mabilis maghasik ng fitna sa anumang bagay. Ang maling impormasyon, mga fake news, yung mga kasinungalingan, mga chismis, ay mabilis maging resulta ng fitna na siyang sino man ang bumuhay dito, nagsimula nito, ay matatanggap niya ang sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtatago ng kasamaan ng kapatid niya at hindi nagpapakalat nito. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman, satarahu Allahu yawmal qiyamah. Sino man daw anya, ang pagtakpan mo yung pagkakamali ng kapatid mo, pagtakpan mo, ay pagtatakpan naman ni Allah ang iyong pagkakamali sa araw ng paghuhukom. Kaya pag may nakita kang pagkakamali, pagkukulang ng kapatid mo, by default, ang isang mananampalataya, tinatago niya to. Mga pagkukulang, maliban na lamang kung kinakailangan to sa isang investigasyon upang makita natin kung sino ang naging problema o tayo ay nasa posisyon para imbestigahan ito, tinatalakay natin yan. Pero kung sa pagitan natin magkakapatid, pagtakpan natin ang mga maliliit na pagkukulang ng kapatid natin. Bakit? Kapag pinagtakpan mo to, pagtatakpan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-araw ng paghuhukom. Baliktad sa mga ilang katangian ng mga kapatid natin ngayon, wa iyadan billah, na nag-aabang ng problema sa isang grupo at ipagkakalat niya. Subhanallah. So dapat sa ating mga leader, mga elders ng mga lugar, pangalagaan natin ang community natin dito. Pang-apat, kapag narinig mo ang chismis, huwag mo itong tanggapin hanggat walang malinaw na patunay. In ja'akum fasikum binaba, fatabayyanu. Sabi sa Quran, kapag may dumating sa inyong balita, fatabayyanu, patatabbatu. Linawin nyo muna. Nang sa gayon, hindi makapanaig itong mga fitna sa atin. Kapag may dumarating na balita sa inyo na dinadala ng mga ibang tao, kahit napakapatid sa Islam, pag meron lumapit sa atin o narinig natin o nabasa natin sa social media, patabayyanu. Linawin muna natin ito. Hindi kaagad tayo maniniwala upang hindi makapanira itong mga gumagawa ng fitna na ito. Panglima, ang Muslim ay tagapagtayo ng kapayapaan, hindi tagapagdulot ng alitan. Ang Muslim, tayo dapat ang nagsisimula ng kapayapaan sa pagitan natin. Kaya nga sa ating pagkikita, ang unang lumalabas sa bibig natin kapag nagkita tayo mga Muslim, Assalamu alaikum. Ang ano ba ibig sabihin ng Assalamu alaikum? Kinukumpleto pa natin ito, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anong ibig sabihin nito? Sumaiyo nawa ang kapayapaan, Assalamu alaikum wa rahmatullah, at awa ni Allah wa barakatuhu, at ang kanyang biyaya. Ang sabi ng mga ulama, ang ibig sabihin ng Assalamu alaikum ay hindi lang basta greetings, ito'y panalangin. Na kapag nakita mo ang kapatid mo, ipinananalangin ko ang kapayapaan mo. Ipinananalangin ko ang awa ni Allah na mapasa iyo. Ipinananalangin ko na babaang ka ng biyaya ni Allah. Kaya tayo kapag nagkikita, Assalamu alaikum, nagyayakapan pa tayo pag medyo matagal tayo hindi nagkita. Kaya ang isang Muslim, hindi dapat siya tagapagresulta ng alitan at pagkakahiwa-hiwalay. Dapat siya ang resulta ng kapayapaan sa pagitan ng mga Muslimin. Ito ang ugali ng isang Muslim. Kaya iingatan natin ang ating community sa mga ganitong uri ng mga Muslim. Dapat silang huwag tangkilikin, dapat silang payuhan. Lalo na sa ating mga ustad, sa ating mga ulama, sa ating mga elders, na dapat kapag may ganito sa ating lipunan, inaagapan natin ito. Kinakausap natin to at pinupuksa natin ang ganitong mga uri ng mga ugali na minsan ay tinataglay ng mga ilang Muslim. Nawa ay patnubayan tayo ni Allah at pangalagaan tayo palagian at lagi nating idua. Nawa ay magkaroon tayo ng proteksyon sa ganitong uri ng mga problema sa ating community. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagbati ay para sa kanyang mahal na sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa lahat ng mga sahaba at sa lahat ng sumunod sa kanyang patnubay hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Mga pamamaraan upang maiwasan natin ang mga kaugaliang ito, na mawala ang namima, ang tinatawag na mga namam, yung ghiba, at yung mga fattan sa ating community. At gayon rin na hindi tayo mismo na mahulog sa ganitong uri ng pag-uugali. Una, bago magsalita, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Makakatulong ba ito o makakasira? Isang ugali ng Muslim. Bago magsalita, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan o liyasmut." Sino man daw anya ang sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa araw ng paghuhukom, falyaqul khairan, magsalita ng kabutihan o kaya'y tumahimik. Kaya bago tayo magsalita, bago tayo magdala ng kwento, bago tayo mag-post sa social media, tanungin natin ang sarili natin. Timbangin natin, eto bang sasabihin ko, eto bang post ko, mas malaki ba ang kabutihan o mas malaki ang maidudulot na kasamaan sa pagitan ng Muslimin? May nakuha kang balita, may nasagap ka. Kung pagsasabi ko ba to, makabubuti ba o makasasama? Upang makaiwas tayo na maging namam o maging giba o maging fattan, maging resulta ng problema sa community, so ating may babaggitin tayo o bibigkasin tayo o ipopost tayo, tanungin natin, makatutulong ba to o makabubuti? Pag hindi, wag mo nang i-post. Kahit na pa gigil ka na i-post ito, pigilan mo sapagkat si Shaitan ang nag-uudyok sa'yo para magresulta ng problema sa pagitan. Sunod, kapag may nagdadala ng balita, pag may nagdala ng balita sa'yo, dumating ang brother, narinig ko, sabi ni ganto, ganyan. Ano sasabihin mo? In ja'akum fasik, binaba'in fatabayyanu. Kapag may dumating sa'yong balita, minal fasik, sa isang taong alam mo nang may problema, fatabayyanu. Linawin mo ito. At kapag sinabi niya, kapatid, meron ka bang ebidensya dyan? Meron ka bang patunay dyan? Kung ito'y sabi-sabi lang, mas maganda tumahimik na lang tayo. Pero kung sinasabi mo sa akin yan at may ebidensya tayo at pinag-uusapan natin to upang solusyonan kung ano man ang problema, according sa Sharia, jaiz, pwede. Talakayin natin. Pero kung darating ang isang kapatid at magdadala ng balita sa iyo at walang ebidensya upang magkasira lang, kapatid, itigil mo yan. Ang sunod, kapag ikaw naman ang siniraan, nakarinig tayo, o tayo naman ang sinisiraan, iangat ang antas ng iyong ugali. Ipakita mo na mali. Huwag tayo kaagad mag-react ng galit tayo o magpo-post din tayo, magko-comment din tayo, diyan magsisimula ang fitna. Merong kinalat sa'yo, malinaw ka sa sarili mo, na hindi ka naman yon, si Allah subhanahu wa ta'ala ang maglilinaw sa'yo. Si Allah ang maglilinis ng pangalan mo. Mas itaas mo ang iyong antas ng kabutihan ng ugali. Magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang maglilinis ng pangalan mo. Pang-apat, para hindi kumalat ang gantong mga uri ng ugali, palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga Muslimin. Communication. Dapat gawin yan. Lalo na sa atin, pangkat-pangkat tayo. Hindi naman to pinagbabawal. May organisasyon ako dito, may organisasyon sila rito, may grupo tayo dito, may tribo tayo dito. Iba't iba ang Islam, may nationality, merong iba't ibang grupo. Walang problema. Nilikha tayo ni Allah ganyan. Pero dapat patatagin ng community natin. Magkaroon ng komunikasyon. Lagi tayo nag-uusap para nang sa gayon hindi mangingibabaw ang mga taong fattan.
Kapag walang komunikasyon ng mga Muslim, hindi nag-uusap, ang magko-connect sa atin, ang magpaparating ng mga balita, mga patan, may dagdag, may bawas na at may layunin pang paggalit-galitin ng mga Muslim. Ito'y nangyari sa ating kasaysayan at nangyayari ito. Kaya dapat maging maingat tayong mga Muslim. Sapagkat si Shaitan ay manggagaling sa loob para sirain ang ating mga community. Palakasin natin ang ugnayan sa pagitan ng mga Muslim. At palakasin natin ang pagpapalaganap ng kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan nating mga Muslim. Kaya iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay pangalagaan tayo. Allahumma tahhir alsinatina minal kadhab. Ya Allah, linisin mo ang aming mga dila sa kasinungalingan. Wa qulubana minal haqd. At ang ating mga puso mula sa galit. Wa a'malana minar riya. At ang ating mga gawa mula sa pagpapakitang tao. Allahumma ij'alna minal ladina yas'awna as-sulh wala yas'awna bil fitnah. Ya Allah, ibilang mo kami sa mga taong nagsasanhi ng kabutihan at pagkakasundo at huwag kami maging sanhi ng fitna sa pagitan namin. Allahumma aslih data bainina. Ayusin mo ang aming mga sitwasyon at kalagayan sa pagitan namin. Wawahid kalimatana at pag-isahin ang aming mga salita at pagkaisahin. Wa'allif bayna qulubina at pag-isahin mo ang aming mga dibdib. Pag-isahin mo ang aming mga puso. Palakasin ang aming ugnayan bilang mga Muslim. Ibadallah, inna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabihil karim. Faqala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa barik Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'ana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, udhkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.